Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus na makasama ka. Fulgencio Samuel Basa. Magandang hapon po sa inyo, sa pamilyang Basa. God bless po. Ayan. Tinawag ng Diyos ang Israel na kanyang bayan, kahit na ang karamihan sa kanila ay mga makasalanan. Ang tanong ko po, ang SDA ba ay tinawag din ng Diyos na kanyang bayan, kahit na marami din sa atin ay pasaway? Yun. Ay, maganda tanong po ninyo. Ay, opo naman. Opo naman. Kasi kahit na yung mga 12 alagad, tinawag, may kanya-kanyang dispalinghated eh. Oo. May kanya-kanyang may kanya-kanyang diferensya eh, di ba? May nagkanulo pa nga. Oo, may hudas pa eh, di Hudas ba? pa. O kaya, yun po ang maganda ninyong tanong. Opo, siguro kung halimbawa, kung itatanong, bakit hindi kaya pinili ng Diyos ang mga perfect, no? Oo. Yung mga walang kapintasan. Oo. Hindi yung mahihirap, Oo. yung mayayaman. Ano kaya sa tingin po natin, mga kaibigan? Oo. I-twist muna natin yung tanong, ano? Ano kaya kung pinili ng Diyos ay yun namang walang makasalanan, walang kasalanan, yung sakdal, banal, matuwid. Ano kaya, ano? Ano mangyayari? Papasa kaya tayo? Oo. Wala. No? Wala. Papasa kaya tayo? Hindi tayo papasa. Oo. O kaya pinili ng Diyos, alam niyo bakit? Sabi ng Biblia sa unang Korinto 1, Oo. pinili ng Diyos ang mga mahihina Yan. para magiging malakas. Yun. Pinili ng Diyos ang mga mangmang para hiyain ang mga marurunong. Yeah. Kaya pinili ng Diyos yung mga alagad eh. Oo. Nakita niyo sa bagong Jerusalem. Tingnan niyo yung nakapwesto. Oo. Diba? Sa 12 pintuan. Tama. Oo. Yan. Yeah. O kaya maganda yung tanong niyo, kapatid na Fulgencio Basa, ibigay ko na po sa aking mga kasama. Brother Ray, Brother Camacho. Doon sa isang inilalarawan din sa Biblia, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, hindi ako naparito Yan. para sa mga walang sakit, kundi sa mga may sakit. Ayan. Naparito ako hindi para sa mga, naparito ako para doon sa mga nawawala. Para sa makasalanan. Para sa makasalanan. Yan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, talagang pinipili ng Diyos yung may mga pintas. Yan. Oh? Kasi may binabanggit tong gagamitin ko tong talatang nasungkit ko na naman kay Kalino. Sige po. Sa unang Pedro, Kapitulo 5, talatay Gs. Yan. Pansinin po ninyo. Oh? Amen. Unang Pedro 5 Gs. Kaya mga talatang ito na hinahagi sa akin nagagamit-gamit ko talaga to. Amen. Ang wika. At ang Diyos ng buong biyaya Yan. na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya ring magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Pinili ng Diyos ang mahihina, ang may mga pintas, ang makasalanan, upang gawing perpekto. Ayan, no? Napakaganda ng talatang ito, mga kapatid, para tayo'y mapalakas. At dahil dito, mga kapatid, lalong nadadama natin na kailangan natin si Kristo sa ating Yun ang buhay. pinakamagandang sinabi niyo. Ito- Sa naisip ko, kapatid eh. Naunahan. Naunahan mo lang ako eh. Kasi yan totoo, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Kasi kung tayo malalakas, walang epekto, hindi natin sasandal kay Kristo eh. Hindi na tayo magagad na kailangan pa natin yung kapangyarihan. Hindi. Magtitiwala na tayo sa sarili natin. Ayan, di ba? Kaya, naku, buti na lang, nasungkit mo agad. Yun ang hahabulin ko eh. Ayan, mga kaibigan, kaya pinili ng Diyos yung may kapintasan at mahina para lagi tayong dumepende. Para bang siwan, laging nakasandal sa dibdib ni Jesus Christ. Ayan, mga kapatid, ako, ganda na niyan. Kaya sabi kapatid, doon sa isang talata, mahirap makapasok sa butas ng karayong. Kaysa? Madali pa ang kamelyo Yan, na makapasok sa butas ng karayom. Kaysa mayayaman. Ah. Ganun naman talaga. Pag maganda na buhay mo kung minsan hirap ka nang tumingala sa taas. Oo nga, no? Pero kung kailan wala kang maisubo, wala kang maikumot,
lalo kang tumatawag sa Diyos. Amen. Yeah. Kahit na pasaway, Tinawag. tinawag pa rin kasi sa pamamagitan kasi ng pangako kay Parang Abraham. katibayan, kay SDA ba tinawag? Ngayon, ang tanong niya, kahit tayo ba mga SDA, may katibayan din ba na tinawag ng Diyos bilang kanyang bayan? Kahit marami ding pasaway sa atin? Opo. Yan. Sige. Siguro masasabi ko po dyan, babasa po akong talata. Dito po sa Gawa, Kapitulo 15, ang talata po ay 16. Ganito po yung pahayag. Sabi po ay ganito. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya na ito'y aking itatayo. Ang binasa ko po sa inyo, ito po ay prophecy na ikinote po ng isang lingkod ng Panginoon. Bakit po nag-quote muli ng ganitong talata sa Old Testament? Ang dahilan kasi, nagkaroon ng pagtatalo sa gitna ng mga Kristiyanong Hudyo. Dahil po, nabalitaan nila na yung mga hintil tinawag sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi nila matanggap. Paano mangyayari yun? Mga hintil sila. Paano mangyayari na yung mga hintil ay tatawagin din ng bayan ng Diyos? Gagawin niya rin bayan. Kasi minsan ma-pride ang mga Israelita. Kami lang yung bayan ng Diyos. Parang kagaya sa tanong, hindi ba mga Israelita kahit pasaway tinawag na bayan? Pwede bang maging bayan din ng Diyos kahit hindi Israelita? Parang ganun din yung sense ng tanong Ang sabi dito, yung base sa prophecy pala is merong tatawaging bayan ng Diyos na hindi po yung mga Israelita pagdating ng panahon. Ang sabi nga po sa talata natin binasa, pagkatapos ng mga bagay nito, ako anya'y babalik upang muling itayo ang tabernakulo ni David. Kasi yung bayan ng Diyos, tinatawag siya na templo ng Diyos o tabernakulo ni David. Isa yan sa katawagan sa bayan ng Diyos. Pero ang sabi sa talata na ating binasa, ito po ay nabagsak. Kaya ang pangako ng Diyos, muli siyang babalik upang itayo ang nasirang tabernakulo ni David. At ang sabi sa talata, muli niyang itatayo ang nangasira sa kanya. Kanino po ito natupad? Ang binasa ko po sa inyo, Gawa 15:16. Lalaktaw po ako sa 19, yung interpretation. Dahil dito'y ang hatol ko ay wag nating gambalain, yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Ito po yung interpretation doon sa prophecy na binasa ni Apostol Santiago. Ang sabi kasi sa prophecy, inihula na yung nabagsak na guhong tabernakulo ni David ay muli po siyang ibabangon o itatayo muli. Na ang katuparan nga, ang sabi, dahil dito, ang hatol ko, dahil may ganong propesya, ang sabi, wag nating gambalain yung mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Dito na po makikita na yun pong pagiging bayan ng Diyos, hindi na po eksklusibo para lamang sa mga Israelita. Kaya nga pinag-usapan natin kanina, may kinalaman sa kaligtasan, ang nasasakop nito actually hindi nga po rodyo para po ito sa lahat ng mga tao. Yung mga Kristiyano, yung mga hintil, ay tinawag din na bayan ng Diyos, tabernakulo ni David. Tinawag po silang bayan ng Diyos dahil nga po natupad yung propesiya, bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo, nagbalik loob ang mga hintil. Ngayon, ano naman ang karapatan ng Seventh-day Adventist? Ano naman yung karapatan? Bakit mababasa naman ngayon? Mababasa naman ba na yung Seventh-day Adventist is tinawag na bayan ng Diyos? Yes! Sapagkat pinatunayan natin, yung mga Kristiyano ay tinawag na bayan ng Diyos, tabernakulo ni David. Yung remnant po niyan, yan po ang Seventh-day Adventist. Mababasa nga po sa Revelation 12:17 na yung babae, tumutukoy sa kanila, yung Iglesia, first century Christian, yung babae daw, inusig ni Satan, hindi nagtagumpay. Si Satan sa panguusig sa babae, ay binalingan yung nalabi ng babae. Kung yung iglesia inilalarawan as babae, yung nalabi ng babae, ibig sabihin ay nalabing iglesia. Na yung katangian, swak na swak po yan sa Seventh-day Adventist. Kaya sa tanong, may mababasa po ba na yung Adventist, bagamat may mga pasaway din, hindi natin may tatanggihan, hindi naman po lahat, ay tinawag din po ba na bayan ng Diyos? Yes, sapagkat yung mga hintil, tinawag ng Diyos na bayan ng Diyos.
itinayo bilang tabernakulo ni David. At yung remnant po niyan, yung nalabi, ay ang Seventh-day Adventist Church. Bilang karagdagan pa, sa Kapitulo 15 ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 17, sabi po rito ganito, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintin na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Kaya mahalaga sa Panginoon yun pong nalabi. At tandaan natin mga kaibigan, pag sinabing Seventh Day Adventist o Adventist, wag nating ikukulong na ito lamang yung panahon natin ito. Tama. Sapagkat yung mga tao sa ulumang tipan, mga Adventist Seventh-day Adventist na ho sila, na pinili rin ng ating Panginoon. Ang tawag nga lang sa atin, nalabi sa kanyang binhi. Ayan. Talagang tayo pinili ng ating Panginoon sa huling panahon. Ayan. Sa katunayan nga, kapatid na Ray, kapatid na Camacho, ay bilang dugtong, karagdagan, simigaw nga si Apostol Pablo sa 11 ng Roma. Yan. Kung ang bilang ng Israel, gaya ng buhangin sa dagat, ay nalalabi lamang ang maliligtas. Diba? Tama. Kaya pagdating sa Kapitulo 9:27 ng Roma, pagdating sa 11:5, sa panahong itong kasalukuyan, ay merong nalalabi. Ayan. Kaya dinugtong naman ng 12:17, narito ang nalabi. Yan. Kaya merong pagtawag Ngayon, kung pupunta naman tayo sa prophecy, pagkatapos ng kabiguan noong taong 1844, yung mga nabigo, yun din naman ang inutusan. Na doon na nga tayo tumutukoy sa 11 ng ng Apokalipsis 10. Ayan. Kaya dito po makikita po ninyo sa mga nagtanong, sa mga nagsusuri, ay walang ibang tinawagan ang Diyos dito kundi yung mga nabigo rin. Mula doon sa taong 1844, nung magkaroon ng kabiguan noong October 22, 1844, mga natira, yung mga nalabi, nagpatuloy. Hanggang ito na po'y sumigaw sa tamang panahon na sinasagisaga ng 3 angels messages. Kaya wala pong ibang pwede umangkin ng Revelation 14, walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church na ngayon ay siyang nalabing iglesia. Yan po yung isa sa ating pong pag-aaral at sa pagsagot doon sa magaganda ninyong tanong sa aking mga kasama. Kaya subukan ninyong tanungin yung inyong mga ministro, manggagawa, mga pastor. Tayo ho ba nalabi? Tayo ba nabigo? Tayo ba nabigo? Pag sinabing hindi, iwanan nyo na. Dito kayo sa nalabi, sa Seventh-day Adventist. Dito kayo sa nakaranas ng kabiguan noong 1840. Tayo rin ba nabigo? Inaanyayahan natin sila. Sa kabila ng nakita naman natin sa Biblia. Pero yung tanong, wag naman ninyong aasahan pag narito na kayo sa Seventh-day Adventist, ay puro walang pasaway kayong makikita. Sabi nga na nagtanong, di ba? May mga magandang pasaway. tanong Kasi baka sabihin niyaya mo kami sa Seventh-day Adventist, ganda na namin ang katayuan sa ibang church. Dito naman pala sa Seventh-day Adventist, ang daming pasaway. Ayun, maganda yung tanong Dito, pinagpapauna na ho natin mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ho kayo pumunta at nakianib sa Seventh-day Adventist dahil sa tao. Kaya nga, sabi yung pinapakita nyo kanina na yung ilustrasyon mo, bigay na yung diet. Pero gawin mo ito alang-alang sa anak. Meron talata doon sa kapitulo 6 ng Colosas 3. Gawin nyo ito hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Ayan. Kaya ito'y paanyaya na pag kayo ay nakatuklas ng katotohanan sa Seventh-day Adventist, huwag niyong aasahan na pagdating nyo rito ay mayroong mga hindi pasaway. Meron din po. Meron din. Yan, meron din po. Ito na po, totohanan, kahit po saan kayo pumuntang denomination, kahit po saan kayo pumuntang fellowship, wala kayong makikitang hindi pasaway. Meron yan. No? Mas marami nga sa iba Pero ang maganda rito, ang tingnan po ninyo, yung aral, wala kayong makikitang dispalgated. Yun nga, Dadalino, yung in-example mo, yung 12 alagad. 12 lang yun, ha? Meron pang isang Judas. Judas pa, meron pang mainit ang ulo. Meron pang duwag. Andiyan na, kitang-kita na, alanganin pa. Kompleto. Tingnan ninyo, sige, marami na, Pedro. Kasi Pedro, tigasin Sabi ni Pedro, sabi ni Kristo,
alam nyo, sa gabing ito, sasaktan ng tupa ang kawan. Mangangalak. Ano sagot ni Pedro? Ba, hindi. Hindi, sabi niya. Kung yan, sabi sa bagong ang Biblia, kung yan ay matitisod at tatalikod, ako hindi. Sasama ako sa iyo hanggang sa kamatayan. Hindi, no? Salita talagang ng tapos. Nang hinuli na, may social distancing. Nagtago. Nung nakita ito. Sumusunod ang layo eh. Hindi ba? Nung nakilala siya. Yeah. Tutanggi din. Yeah. Hindi ako yun. Si Jan naman, di ba? Lagi nakasandal. Ibig sabihin, hindi niya iiwan. Nang hinuli na. Pagkatapos nagpunta sa Gethsemane, nananalang. Nasan? Doon tulog naman. Di ba? May mga dispalingated na miyembro. Pag ano ang inyong tinignan, kaysa kayo pumunta, wala kayo makakasundo. Ayan. Wala. Pero pag tinignan niyo yung aral, yan, may makakasundo kayo. Kaya lang, pati sa aral, merong maninira. Nga. Ayan. Kapatid na rin, babasa ako, ha? Tignan po ninyo, mga kababayan, mga kapatid, no? Kasi yung bagay na yan, hindi nalingid sa atin pong panahon. Isinulat na rin po yan ng ating kinikilalang propeta. Pansinin niyo sa Testimonies to Ministers, sa page 47, sabi po rito, some people seem to think that upon entering the church, they will have their expectation fulfilled. Ano sabi? May mga tao raw na nag-iisip na sa pagpasok nila sa iglesia ay matutupad yung kanilang inaasahan. Anong translation yan? Kasi gano'n nga ang iniisip ng iba eh. Kapag ka pumasok sa iglesia, akala nila wala nang mga pasaway. Pero totoo meron. Ano sabi pa? And they meet only with those who are pure and perfect. Na makakatagpo nila yung mga dalisay at mga sakda lamang. Ano sabi? Ituloy ko na sa pagkakaliwat na sa Tagalog. Masigasig sila sa kanilang pananampalataya. At kapag makita nila ang mga kapintasan ng mga kapatid sa iglesia, ay sinasabi nila, iniwan namin ang sanlibutan upang makaalis sa pakikisama sa mga masama. Ngunit ang kasamaan, narito rin. At sila'y magtatanong tulad ng mga alipin sa talinhaga, saan ang galing ang mga mapanirang damong ito? Ngunit hindi tayo dapat naman lupaypay, sapagkat hindi sinisiguro sa atin ng Panginoon ang konklusyon, ang iglesyang nagbabantay ay naging iglesyang nagtatagumpay. Ano ibig sabihin? Talaga namang pagpasok mo sa iglesia, meron talagang may makikita tayong pasaway. Sabi nga ng kapatid na Lino, kahit saang iglesia kayo magpunta, kahit hindi sa Seventh-day Adventist may mga pasaway nung nakaraan lang sa Facebook, ang daming post ng mga pastor ng Baptist na sabi, once saved, always saved Pasaway din ano mga kaso ng mga pastor ng Baptist na yun? Non-rape, ng molestia. Di ba? Kahit saang iglesia, meron. Ang masaklap nga lamang, doon sa pastor ng Baptist, kahit ng rape shot, ng molestia, always save yun. Yun lang, no? Yun lang. Magandang itanong yun, no? Ligtas pa ba yun? Always save pero ang point, kahit saan mayroong pasaway. Kaya pagpasok mo yun sa iglesia, sabi ng ating awitin, turn your eyes upon Jesus. Naisip ko yun. Kantahin Gusto ko rin sana sabihin yan. Sasabihin ko na kay brother ka, kantahin mo na. Huwag mo na marahin. Kantahin mo na lang. Yan, ako mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, yun nga kung pag-uusapan lang natin yung mga depekto, naku po, wala tayong katapusan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya inilagay si Kristo para siya ang maging ating larawan. Kasi pagka tinignan natin yun lang nga lang, no? Kung kasiraan lang. Dami. Si Joseph, sino to? Yung sa Mormon. Si Joseph Smith. Correct, Doon sa Born Again, si Jimmy Swaggart. Kung naalala ko, may maraming mga... Kaya pag yan ang pinag-usapan natin. Okay, bilang karagdagan, kapatid na Camacho, binanggit yung Testimony 47. Ito naman sa 49. Yan. Sabi rito, although there are evil existing in the church. Meron daw mga demonyo masasama sa loob ng church. And will be until the end of the... mananatili hanggang sa katapusan ng mundo. Correct. Yun. The church in feeble and... may kapintasan, may kapansanan ng iglesia. Meron talaga. Needing to be reproved, warned, and constructed is the only object
upon earth, upon which Christ bestows His spring regard. Yun. Sa kabila raw ng masama, nasa loob din, at mananatili hanggang sa katapusan, ito pa rin ang kanyang mataas na paglalagakan ng pagtingin. Yan. Tama. Itong ating iglesia sa kabila ng may depekto, mayroong kapansanan. Ayan. Ito pa rin ang Yan, iglesia ang ng kanyang, Diyos yan. na pinaglalagakan ng kanyang pagmamalasakit. Yan, mga kaibigan. Kaya, kung pipili kayo ng reliyon, sa aral nyo tingnan, wag sa tao. Kasi pag tao, mabibigo kayo. Correct Yan. yan. I was found as a beggar, as an orphan with no home.